Isasabay ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 midterm election ang plebisito para sa isinusulong na charter change. Pero ang panukalang baguhin ang ilang probisyong pang-ekonomiya, pareho pa ring nakabinbin sa Senado at Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Matapos pirmahan ang ilang batas sa ceremonial hall ng palasyo kanina, mga senador naman ang pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Sumentro sa charter change ang meeting na dinaluhan ni Senate President Mig Zubiri at 11 pang senador. Dito raw sila sinabihan ng Pangulo na gusto niyang isabay na lang sa midterm election sa 2025 ang plebisito sa Chacha. Mas gusto niya na magkaroon ng plebiscite in the 2025 elections dahil napakaklaro, kung gagawin natin yan bago mag-eleksyon, gagastos po tayo ng 12 to 14 billion. Inatasan na raw ni PBBM si Senator Sonny Angara na pag-aralan ang legalidad nito para makumbinsi ang Commission on Elections na isabay na lang sa pag-imprenta ng mga balota ang mga tanong sa plebisito. Kailangan kasing isama sa balota ang panukalang amendments. Sa back page ng balota, kasama ng mga party list representatives, kasi sa likod yun na maglalagay po doon ng isang rider question on the Constitution, on the amendments. Ang alam, ewan ko ang alam ko dito kasi, parang isa lang yung tanong. Ewan ko ito'y siguro pag-uusapan pa, hindi ako sure dito, pero kasi ngayon lang lumabas tong balita na to na parang may isang tanong doon, gusto mo ba, papayag ka ba na baguhin ang konstitusyon? Yun lang yun, okay? So, pagdating sa anuman yung babaguhin, hindi na hindi na po tayo magdidesisyon doon. Yung Senado at Kamara na. Or it's either magkakaroon ng CONAS, depende na po yun. Kaya nga napaka-importante na pag-usapan na maigi to. Hindi yun naman nagmamadali itong Congress, itong House. Nagmamadali kasi dali-dali. Akala mo parang, ayan, tinabla tuloy sila ni Marcos na Sandali. Senado na maglilid. Huwag kayong pakialamero. The Constitution. Kung schedule ng COMELEC ang titignan, 2 eleksyon pa ang nakaninya sa susunod na taon, ang midterm elections at barangay elections. Sa mga nagsasabi dyan na banat ba'y malaki bigayan kahapon sa Sultan Kudarat 2K na saan nyo nakita yan? Hindi, kasi tandaan nyo, dito sa channel natin, hindi tayo pumapatol sa fake news. Kung wala ho sa balita yan, ayoko hong sakyan yan. Okay? Pero ako, sigurado ko yung pinamimigay, kasi sinabi nga ng media, yung mga bigas-bigas ang pinamimigay. So hanggang doon na lang muna ako. Yung sinasabi ninyong 2,000, saan nyo ho nakuha yan? Pwede ho bang magbigay ho kayo ng source nyo para hindi naman ho kayo nape-fake news dito? Bahirap po kasi. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakahanda pa rin sila kung gusto talaga ng Pangulo na isabay pa rin ang plebisito dahil kakayanin daw ng mga bagong makina na magbasa ng yes or no vote para dito. Mas maganda nga dahil wala namang dagdag na gastos. Although may legal issue, ang legal issue, pwede ba talaga isama ang isang national and local election sa isang plebisito lalo pat pagbabago ng saligang batas. But then, ako naniniwala ako, nakikilalanin kahit ng ating kagalang-galang na Korte Suprema ang kapangyarihan ng Kongreso na gawin itong bagay na ganito. Sa ngayon, parehong nakabinbin sa Senado at Kamara ang resolution of both houses o RBH number 6 at 7 na nagsusulong sa 3 economic amendments. Pero sabi ni Zubiri, malinaw ang direktiba ng Pangulo na bersyon nila sa Senado ang dapat masunod at i-adopt ng Kamara. Target daw nila itong ipasa bago mag-May 25 pero bahala pa rin daw si Senator Sonny Angara pagdating sa deadline. It will be taken up as by the Senate body, like a committee of the whole. It will be in the chamber, but we're planning to do it in the mornings para hindi magkasabay sa 3 p.m. sessions namin. Nanindigan din ang liderato ng Senado sa paraan ng pagboto na hiwalay ang 2 sangay ng Kongreso pagdating sa Chacha. We'll vote here, nowhere else. The President is very clear with that. It's voting separately. Ayon naman sa liderato ng Kamara, hindi sila nagmamadaling palusutin ang Chacha. Pero Brad, sabi ni Spokes, di daw pwedeng pagsabayin yan. Yan nga yung sinasabi ng COMELEC. Kung sila lang ang tatanungin, okay. Pero may legal battle pa tungkol dyan kung pagsasabayin o yan o hindi. Ngayon, sinasabi ng iba, sabi mo, tulad ni Spokes, sinabi yan, paglalabanan ngayon yan sa korte. Korte o magdi-decide yan. Kung meron bang basihan na pwedeng pagsabayin
Pero ang punto dito, ako mas gugustuhin ko na to kaysa sa PIPI. Okay? Ito naman, makikita naman ho natin at boboto ang taong bayan. Ngayon, sasabihin kagad ng iba, dadayain yan. Huwag na tayo mag-eleksyon. Putang ina, lukuhan lang pala to eh. Hindi, sinasabi ko lang, tinatama lang natin yung intindi natin ha. Kasi kung magsasabi kagad tayo na, dadayain lang yan sa eleksyon, maganda, huwag tayo mag-eleksyon. Wala na, kanya-kanya na lang tayo. Pasensya nyo na ha. Sorry ho ako, medyo napapamura po tayo ng konti ha. Kasi ulitin ko ho, hindi ho tayo ganun dito sa ating channel. Na basta na lang magsasabing, hindi, lahat naman dadayain nyo sa eleksyon, dadayain. Anak ng wedding, kung puro pala ganun, wag na tayo mag-eleksyon. Mabuti pang ganito na lang tayo forever. Wag naman ganun. Hindi kasi wag ho tayong parang parang masyadong pessimistic na wala, di mangyari, wala, hindi totoo yan, bla. Sintu na eh. Wag naman ganun. Yan, tama yung sinabi ni Diego Latigo, ugaling NPA yan eh. Tama naman eh, diba? Sabi nyo, yung Smartmatic, nag-i-Smart Magic, tinanggal na yung Smartmatic. Ngayon, iba na pinalit. Wala pa rin yan, wala. Sintu pa rin. Hindi ba pwedeng anuhin muna natin? Kasi alam mo, kung ganyan na rin naman tayo, sumama na lang kayo dun sa mga makakaliwa. Di ba? Sumama na lang kayo dun sa makakaliwa na kahit anong gawin, mali. Sumama na kayo, sama-sama na kayo dun. Ganyan totoo naman ba sa dadayain nila yan. Ganyan ang ginawa ng tatay kaya anong gawin natin? Sige, kayo magbigay ng suggestion. Sige, pakikinggan ko anong gusto niyo mangyari. Sige. Kayo magbigay ng suggestion. Ano gusto niyo mangyari ngayon? Since dadayain naman pala nila, wag na tayo mag-election. Ano gagawin natin? Sige nga, anong solusyon nyo dahil dadayain naman pala eh. Anong solusyon? Sige. Antayin ko. Antayin ko yung sagot nyo. Kalma. Sige. Baby, Nagpapagtutay, kalma. Ano gagawin natin? naman ako Dadayain pala nila eh. para tabihan ka. Kalma. Ang gawin natin. People power. I-share nga at mag-like lang, hindi nyo pa ginagawa. Mag-people power pa. Kaso boss, ang makakaliwa kung kakampi ngayon kayo. Kaya nga po, lagi lang natin tatandaan the best way para masolusyonan yung sinasabi niyong pandadaya kasi double standard tayo mga Pilipino eh. Double standard tayo mga Pilipino. Pag nanalo si Pangulong Duterte, hindi dinaya. Nung nanalo si ganito, dinaya. Di ba? Nung nanalo si VP Sara Duterte, hindi dinaya. Nung nanalo si Marcos, dinaya. Ba't di na tayo minsan makatanggap ng pagkatalo? Nakarinig kayo kay Isko na sinabi yan, dinaya ako. Ba't di na lang tanggapin na, mali, talo. Tapos, move on. Di ba? Kasi dinaya si ganito, hindi dinaya. Puro na lang dinaya. Pambihirang buhay, ireo. Hindi. In other words, make up your mind. So kay Sara Duterte, dinaya din, kaya nanalo siya? Tama, mali. Kung ganun kasi utak natin, patay tayo dyan. O nung nanalo yung mga gusto nating senador, dinaya rin. Tama, mali. Pambihira.
Kasi alam nyo, ako, ito lang naman sa akin, mga kababayan. Ha? Ito lang sa akin. Kung gusto natin ng pagbabago, ninanais natin ng pagbabago, hindi po pwedeng lahat na lang sasabihin natin, mali yan, mali ito, mali ito. Huwag na tayo magano kasi dadayain na. Anong gusto nyong gawin natin? Magrevolusyon na lang. O sige kayo, magrevolusyon kayo. Kahit nga si Pangulong Duterte, suportado, ano gagawin natin? Sige nga. Revolutionary government.